So yan, good day mga kamot-mot. So for today's episode, so nakita nyo na yung background sa likod. This CF Moto motorcycle or mga big bike lineup nila ngayong 2023. Pero dito sa showroom na to, hindi lang big bike yung magpapakita ko sa inyo. Syempre meron din ng CF Moto ng small bike, so silipin din natin. Okay, so this showroom is located at Lipa, Batangas. Okay, so ayun, gusto kong panoorin doon lalo na sa mga CF Moto bike enthusiast, sa mga gusto ng bagong modelo or mga naghahanap ng medyo hindi ganun kamahal at quality na big bike. Okay, so ayan, tara. Papakita ko sa inyo lahat ng unit na nandito. Meron din silang ATV, pero unahin natin yung small bike. Okay, so isang maiksing pasilip. So ayan. Look at this. So ayun, as like I said, actually this is the day na opening pa lang sila. So soft opening from merge CF Moto and Wheeltech. So hindi pa ganun ka ganda nung display ng arrangement ng bike. Okay, pero ibibigay ko na sa inyo agad-agad yung price list ng big bike nila. So start tayo sa small bike. So syempre, sa pinaka-small displacement tayo. Okay, so ayun, sa mga nag-aabang, so this one is the Fabio. Yeah. CF125-3A. So 125 na bike. This is the Fabio White. So displacement 125. So price na 118,900 pesos. So ayan, almost 119. So this one is the Fabio white color variation. So actually baka sa ibang nagpa-price list, so hindi nyo nakita yung pictures ng bike na to, or hindi nyo nakikita na pinipictures yung bike na to. Pero this one ay this episode, papakita ko sa inyo the Fabio. So wala lang activated na na unit. So this is a brand new unit. And the next one is the the NK150. Yes, it's a single cylinder. Yes, inverted fork. So bigyan ko ng konting specs. Inverted fork, disc, ABS. So itong kagandahan dito, naka ABS na. So meron din siyang equipped na dual piston and disc brake. So ito yung nagpa-highlight dito, may pictures na siyang ABS. So usually kasi sa mga small displacement 150, ang iba is walang ABS na equipped. So ito, the CF Moto 150, meron na siyang equipped na disc brake. So ibigay ko rin yung diameter tire. So 100 by 80 by 17. So standard size para sa mga 150. And this is a liquid cool bike. So meron siyang radiator. Ito may coolant. So naka-trailless frame. Yan. So same rear brake, naka-disc brake and ABS, mags, standard exhaust. So kopya niya yung 400 na edition nitong CF na NK. So same almost yung headlight niya, yung design. So yung version 1, so same almost replica ng mas malaking displacement yung NK150. So gray color. So sa price na
148,900 pesos. So almost 149. So yan. So this is the display panel. So naka-analog with digital key entry, manual. So yan, normal. So may mode additional info, meron siyang riding modes or may mode siya. Okay, so this is the indication na meron siyang riding mode. So the rest, same lang function, may kill switch. So medyo lamang to ng konti. Meron siyang modes. Okay, so this is the MK150. So next natin is the CLX Heritage 300, the color white variation. So ayun, makikita nyo, so same lang as parang kinopya din yung parang replica rin siya ng 700. So ayan ang 700. So this one is the 300. So naka trailless frame also, single cylinder, liquid cool engine. So inverted fork, same. ABS features, CF Moto disc brake or disc caliper, 2 piston, axial, and mags, tubeless, radial. So same standard size CST. So this is the sub 400 bike, Heritage. So ito is more on modern classic bike. Yeah. LED. So same lang ng headlight ng 700. And the display is same with the 700. So naka-tapered, glossy handlebar, hazard, kill switch, and modes. Meron din high beam, passing light, horn. And this is manual key. Ayos. So hindi siya yung main tank, may naka-cover siya ng good quality na plastic or fiber, parang pero magandang klase. Ramdam mo naman sa sa tunog nung materials na ginamit. The Heritage. So same sa likod, meron siyang equipped na 150 by 60 by 17 na tires. And this one, ito gusto ko talaga to, yung may mga bike na ganito, yung may mga fender na extra or hugger na tinatawag. So ito kasi na-eliminate talaga nila yung tilapsik ng tubig. So gusto ko may ganito. And also naka single disc sa rear, ABS, and single shock. Okay, so ano yung kulang? So the price of CLX 300 is 196,900 pesos. So almost 197. So yan yung price niya. The color variation is white. Ang ganda ng color variation na ito. White. Ito talaga binubuhay niya yung ito, yung highlight na yellow. Lumalabas yung ganda ng design. Okay, so next natin is the 700 CLX. So the Heritage, so yun yung anak, so ito yung tatay. So this one is the CLX. Yes, so same. Yan. So ang magkakaiba na ito ngayon, meron na tong adjustable na front shock with compression and rebound. So yun ang kagandahan nitong 700. So liquid cool, 2-cylinder, inverted fork, single disc, ABS, tires equipped with Pirelli tires. Yes, Pirelli.
110 by 80 by 17 tire diameter. So ngayon lang ako nakakita ng CLX na stock. So ganito pala yung stock niya kasi meron akong kasama sa grupo na naka CLX pero hindi ko na nakita na naka-stock, naka aftermarket access na siya. So ganito pala yung stock niya. So napakaganda. Pero hindi ko na alam yung tunog. So same lang to, naka-equip din ng ng extra fender na same ng 300. So ito magkakaiba. So equip ito ng brake, disc brake sa likod with 2 piston caliper. Yan. So gold mags, Pirelli MT60 RS tire. Yan. So maganda to. So meron tong tire diameter na 160 by 60 by 17. So same the design. Malaki lang ang displacement nito. So leather. So man-made leather or synthetic leather to. Pero maganda, hindi siya yung cheap na na kinabit. O same covered yung tangkay niya, hindi talaga ito yung main tank. So yan. So like I said kanina, same sila ng display ng 300. So tapered, silver, chrome, handlebar, upright position with hazard, kill switch. Yan, eco and sports mode. So merong riding modes. Yan, meron siyang high beam, turning light, horn. So yun, and manual key entry. All LED, same lang. So the price of CLX 700 is 378,900 pesos. So 378,900. So almost 379,000 pesos. So yan yung CLX. So iba yung price ng anong Heritage sa Adventure and dun sa Sports kasi merong dalawang variation pang ganito. O actually tatlo. So ito yung price nito is 378,900 pesos. 900,000 pesos pala, sorry. Okay, so move tayo sa sports bike. I think ito yung pinaka mababang displacement ng sports bike ng CF Moto. So this is the 300 SR. So actually nag-launch to nung mga year 2020 I think or 2021. So mga ganyang year, pero ang mga color variation yung dalawa lang. And also hindi pa na update nila yung panel noon. Tapos ngayon eto na. So this is the 300 SR. So meron din tong baby big brother, yung 450 SR. Yan. So i-feature din natin yan sa mga susunod na araw. So wala pa silang display, pero dito na muna tayo sa 300 SR. Okay, so this is the sports bike, yung sinabi ko kanina. Yan. All LED. All LED. Ano pang maganda rito? Naka-inverted fork, CF Moto brand, dual piston caliper, single disc, ABS. So same tire, common tire, 110 by 70 by 17. So napakadaling hanapin ng tires na ito. So kasi sa mga customer or sa mga owner, minsan nahihirapan sila maghanap ng mga tire diameter. Pero itong mga tire nito CF Moto is usually common tires lang yung equip nila. So hindi ganun kahirap hanapin. So equip din to sa likod ng 140 by 60 by 17 na radial tubeless type and single piston brake caliper and a single disc. So yan. So yan yung
300 SR. So, riding modes. Dito kasi, makikita mo na agad na meron siyang riding modes kasi meron siyang indication na mode. Yan. So, dito basic lang din. So, naka-TFT panel, 5-inch. Yan. And kill switch, hazard, turning light, horn. So, ito lang medyo ano sa akin, parang awkward kasi usually yung mga horn nandito eh. Pang Japan bike or European bike, lahat nandito yung ano, horn. Ito nandito na sa taas. So, parang maliligaw ng konti. Okay, high beam, passing light. Yan. So, this is the CF Moto 300 SR. So, the price, 196,900 pesos. So, almost 187,000. And meron din color variation to na Twilight Black, Velocity Gray, and the Lava Orange. So, merong color variation si 300 na the same color variation na ito. So, the Nebula Blue. Pero this one is the 450 SR. Yan. So, same design, same features, but different displacement. Yun lang yung pagkakaiba ng dalawa. Ng 300 and the 450. This one is the 450. With 2 color variation. Yan. So, hindi ko lang maikutan ng ayos. Pero, papakita ko sa inyo yung side and the tail. Yan. Yan. So this is the Nebula Blue. So same design, same lang pictures ng bike, and also this same price. So sa price at 299,900. So this is the updated price ng CF Moto 2023. Yan. So 299,900. So almost 300,000. So ang kagandahan nito yung signal light niya. Yun ang kagandahan nito kasi nandito na mismo sa may side mirror. Then the Brembo brakes and the inverted fork, yun talaga yung nagdala. Para sa akin kasi Brembo brakes is well-known brake or finest brake na ginagamit pagdating sa big bike. Okay, this is a 450 SR. And also, like I said kanina, merong variation yung CLX na sports. So this one is the CLX 700 Sports. Yung nasa taas kanina is yung Heritage na price is 378. Yan. So this one, the sports is 399,900. So almost 400,000. So same engine, same specs, but different build. So sports to, makikita na natin. Actually, merong competition na nakaraan lang na I think tapos na or ongoing pa rin. Sa Singapore yata, I think. So ganito yung mga ginagamit nilang bike. The CLX. Yan. 700 Sports by CF. So the price is 399,900. So yan, meron siyang yung pang side panniers na pwede mong install. Ready na siya, so hindi ka na magpapagawa. So yung pagkakaiba lang nito is the Heritage is mugs, but this one is spoke type, and same single disc equipped. So ABS same lang, mode same lang, but different build. So yan, also mas reinforced yung shock niya sa harapan. Okay. So next is the big bike entry
of CF Moto. So ito yung pinakaunang naging hype or nag-viral or tumaas talaga ang rating ng CF Moto brand dahil dito sa bike na to. The CF Moto 400 NK400. So actually isa rin to sa mga bike na gusto ko noon. Kaso nagkaroon lang ng kunting problema sa budget kaya hindi ako nakapag-avail ng ganito. So napakaganda ng bike na to kasi talagang 100% na 400cc siya at wala kang kabakabang ang tawag nito na pag pumasok ka sa expressway is masisita ka or ganun. Kasi nung time ng 2019 nagkakaroon ng issue yung 400 sa model pero 399 lang sa sa papel. So nagkaroon ng issue pero ito nilabas talaga to is 401 pa ngayon nasa papel. So ito talaga yung sinasabi kong nakilala ang CF Moto sa Pilipinas dahil dito sa NK400. So meron tong dalawang variation, meron siyang Nebula Black and the white. So ito, bigyan kayo ng konting specs na itong bike na to. This is a 2-cylinder parallel twin engine. Yan. And equipped siya ng ABS. 4-stroke din to, 4-stroke and 6-speed. And the famous underbelly exhaust. So actually kasi ang designer nito is Kiska sa ano na to, sa build na to. So same ng designer ng KTM Duke. So kaya kung papansin nyo, same trailing spring, horizontal backlink na shock. Meron din siya underbelly exhaust like I said kanina. Naka-equip siya ng single disc sa likod with ABS and meron siyang 160 by 60 by 70 na tire diameter sa likod na CST brand. Yan, the CF Moto. So the white and the Nebula Black. Yan. So yun nga yung question dito, how much is the price of this NK400 2023 model? So the price is 219,800. Ayun, baka nagulat kayo na tawag nito less kasi nung mga last update ko nito is around 248 something pero ngayon ang price niya is 219,800. So almost 220,000 pesos. So yun, gusto ko i-clarify this one is the sports and that one is the adventure. Nagkamali ako ng binanggit kanina pero ito yung sports pala. Okay, so naka-copy racer type. So ano ang pormahan nito? Aggressive positioning, naka-subsob. So the engine same, the spec same, the build lang yung pagkakaiba. Okay, so yun, additional ko so the Brembo brakes equipped and 2 disc. So yan yung mga nabago doon sa dalawang adventure and heritage. So this sport is equipped with 2 Brembo brakes and 2 disc chrysanthemum inverted fork. Yan yung mga nabago and brake lever na Brembo brakes and this one. And sa likod equipped din ng single piston na Brembo brakes. So yan yung specs ng bike and pictures ng bike. So carbon, so hindi to fake carbon, legit carbon. Nice, ganda, linis ang gagawa. Upuan yun. So medyo malambot siya pero parang medyo manipis yung foam dito part. Siguro para mahabol yung design. Pero hindi ko masabi kasi hindi pa ako nakapag-try. Okay, kung comfy ba siya or ganun. LED, same, carbon edition, no?
Mm. I think siguro nasa ano to, nasa 60 or 70 or sa mga 60 or 50% carbon pairings. Adjustable. So same lang yung display panel. Okay, so the price. So the price of this CLX 700 is sports. So 399,900. So 400,000. So same lang price ng Adventure. So medyo less or medyo mas mababa ng konti is yung Heritage. So okay, so let's proceed sa sinasabi ko kanina, Heritage. Ito pala yung Heritage. Yon. So ayun, kita nyo na yung comparison ng dalawa. Yan. Kaya medyo mas cheaper price nito. So 378, so 399,900. So ito, bigyan kayo ng idea. So ang engine nito is same with 790 Duke. So same sila. So ang tinatawag na LC8. So liquid cool 800, liquid cool 8 valves. So LC8 ang tawag nun. Yeah. So same engine. Okay, so equipped din to ng panniers, side panniers bracket. So ready for top box na rin. Yan. So ito sigurado akong fully load na tong bike na to. Meron tong riding modes, meron na rin tong traction control, and meron na rin tong cruise control. So equipped na ng 7-inch TFT panel. So same lang, ang makikita mo rito mga navigation key, meron siyang kill switch. So same lang ng standard bike. Ito meron siyang pictures na USB port para sa cellphone charger, mga ganun. So yan ang the best dyan. And ito pa yung nagustuhan ko sa CF Moto, no. Meron ka ng crash guard. Kung gusto mo i-reinforce, pwede naman. Pero kung gusto mo i-stock, is pwede naman din. So ito, pwede na to eh. So what you see is what you get. Hindi to demo bike. Ito na talaga yung model talaga ng CF na MT. This one. Yun. So inverted fork, adjustable. Hindi lang isa, dalawa pa. Ayun, 12 volts. Pero yung maglagay rito ng car charger. Yan. Dual disc, 110 by 80 by 19 diameter tires. Okay, so the price of 535,900. Yan. Ayun, unang-una yung pagkakaiba na ito. Dito, ito yung base model. So this one is the S, the special model. So magkakaiba na ito is first, spoke wheels. So this one is mugs, naka-mugs. This one is spokes. And meron tong center stand. Then equipped skid plate. So ito. Yan. And meron siyang handle guard or handle cover. Then
This bike is equipped with pictures quick shifter. Yan. So yun ang magkakaiba na itong dalawa. Pero the rest, same. So meron din siyang adjustable na windscreen. So same lang. Yun lang yung pagkakaiba ng mga binanggit ko. So the skid plate, the center stand, spokes, the quick shifter, yan, yun ang the handle guard, yun. Pero the rest, same na sila. And the color variation, sandstone yellow. So ito yung pinaka newest color variation ng CF Moto. So actually ito pala yung nakikita ko sa adventure bike. Sa ibang small displacement or mga ibang big bike, wala pa akong nakikita. Ito pa lang talaga nakita ko. So yun mga kamot-mot, this is the last two bike. Actually, last two naked bike. So this one, the NK650. So same pictures and design ng NK400. Ang pagkakaiba lang, this one is equipped with sleeper clutch and mas malaki yung displacement niya na 650 compared dun sa 400. So yun lang. The rest, same na yung design, yung naka-equip na mga navigation, same lang. Yung TFT, same lang. Manual entry. So yun lang. Same disc diameter and same equip, same two piston brand. And tire diameter 120 by 70 by 17. Sa likod equipped with 160 by 60 by 17 tire diameter. So yun ang specs and features itong bike. Almost same ng 400. So yung pagkakaibang alang yung sinabi ko kanina, this one is equipped with sleeper clutch and higher displacement. So the price, 299,900 as of today. Updated prices ng CF Moto. So the NK650, so black and white variation, color variation. And finally the NK800. So ito yung I think May CF Moto product launch ng CF Moto ng CF Moto event. Ay so Makina Moto pala, sorry. Makina Moto product launching. So nandun din ako, nakita ko rin to, pero price na nabigay sa inyo and the design and the itsura ng bike, pero yung pictures wala ako naibigay sa inyo. So this one is the 2023 model, white. So ang ganda ng kulay na ito talaga. Yeah. Dual disc. Yan. Ang ganda ng upuan. Napaka-forma. 800 NK. Okay? So the price, 458,900 pesos as of today, 2023 updated price list of CF Moto. Okay? So yun mga kamot-mot, so sana may nakayong tips and idea sa mga big bike dito sa CF Moto Lipa, Batangas branch. Ayan. So sa mga gustong pumunta or makapag-inquire or avail ng unit, so ilalagay ko lahat ng contact number and address nung shop or nung branch na to. Okay mga kamot-mot, so I think hanggang dito na lang yung aking vlog. So sana may ng tips and idea, so kontakin nyo lang yung number dyan sa screen. Okay, so this is Simon on the road. Peace out.